Mga kababayan, nagulantang ang kampo ni Katapang at Boying Rimulya matapos lumutang at magsalita sa media ang asawa ng isang PDL na nakakulong sa New Bilibid prisons. Sa isang pahayag, sinabi ng isang dalaw na malayong-malayo ang sitwasyon noon sa Bilibid sa panahon ni General Bantag kung ikukumpara ngayon sa kasalukuyang pamunuan sa ilalim ni General Katapang Jr. Sa New Bilibid prisons kasi, in fairness sa kanila, yung ano doon, yung dalaw doon is very organized, very systematic. Pagdating mo ng nung kapanahunan pa ni Bantag yun. Kung matatandaan, sa nakalipas na pagdinig sa Senado, sinabi ni SOJ Boying Rimulya na nahihirapan silang disiplinahin ang mga PDL dahil sila mismo ang namumuno sa loob ng bilangguan, partikular ang mga gang leaders. Yung prison guards nga, hindi natin makontrol din eh. Ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makokontrol. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagkocontrol na show. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Magagampanan kaya ng bagong liderato ni Katapang at Rimulya ang mga magagandang sinimula ng dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa mag-share tayo ng isang video na manggagaling po sa isang tunay na naka-experience dyan nga po kung papaano ang isang pamamalakad ni General Bantag. Siyempre, dyan po sa New Bilibid Prison, dyan nga po ang Bucor. Ito po siya mga kababayan ay mayroon pong dinadalaw or dinalaw na PDL. At sa kanya po mismo maririnig natin mga kababayan na hindi po supporter ni General Bantag. Yes po, tama ang inyong narinig. Plain and basic po ang kanyang ginagawa sa kanyang kamag-anak na PDL nga po dyan sa Bilibid. Ang matagal na po natin ditong sinasabi na maganda at maayos, disiplinado ang pamamahala sa panahon ni General Bantag ay dito po natin mapapatunayan ngayon. Hindi lang sa akin or sa ibang mga vloggers or sa ibang mga followers ni General Bantag. Siyempre, ang sabi nila, lalo na nga sa mga basher na mga lutang, tayo ay magiging bias dito kay General Bantag sapagkat mga supporters nga tayo or mga pro-Bantag vloggers. Pero wag po kayo mag-alala dahil ito po siya ay neutral po ito at hindi po supporters ni General Bantag. Ngunit bago natin panoorin, pakinggan ang kanyang pagsisiwalat dito patungkol nga po sa pamamahala, magandang pamamahala ni General Bantag. Sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. First time, second time pala namin dumalaw. Malayo siya from the main, yung facade ng yung maximum. Malayo siya, mga 3 kilometers pa siguro yung biyahe mo. Pero maganda yung para kang nasa parang pupunta ka ng Baguio, maraming trees papasok doon. Ano po ang inyong mga narinig mga kababayan? Ang una kaagad niyang impression, yung passage pa lang, 3 kilometers away, mga ganun ang kanyang tansya, papunta dun sa loob ay nakita niya parang Baguio. Masasabi natin, oy teka, may bias na kaagad dyan, parang Baguio na kaagad, no? Alam naman natin na si General Bantag, taga Baguio eh. Pero isipin niyo, ang logic po ay ganito. Bakit niya parang nahalintulad sa Baguio? Sapagkat ang Baguio po, kabayan, ay hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ito po ay tourist destination. Hindi lang ng mga kababayan natin dito sa lokal, kundi pati na rin po ang mga foreigner. Meaning, sa panahon ni General Bantag, dito sa isang bumisita dyan sa Bilibid, ay nakitaan niya na kaagad ng isang maganda katulad ng Baguio. Pinapalakpakan yan mga kababayan. Ayan ha, yan po ang asawa ni Manuel Boy Muirada. Nakavisit kami sa sa Building 14. But it's different kasi sa sa RDC. So yun yung pinaka-first na dalaw namin. Kasama ko yung
isang anak. Yeah. Ayan, sa pauna po ritong sinasabi ni ma'am, mayroon na kaagad sa kanilang fear at anxiety. Takot ang kanilang nararamdaman na unang dalaw nila dyan nga po sa New Bilibid Prison. Sapagkat syempre sa mga napapanood niya di umano sa TV na medyo hindi maganda po ang reputasyon na nakikita natin dyan nga po sa Bilibid. Karamihan po dyan yung nakikita natin riot. Pero kabayan, sa kanyang pagpapatuloy, magugulat po tayo kung ano ang kanyang isisiwalat dito. Tuloy natin si ma'am. Dumaan muna kami sa sa RD sa New Bilibid Prisons kasi in fairness sa kanila yung doon yung dalaw doon is very organized, very systematic. Pagdating mo ng nung kapanahunan pa ni Bantag yun. Oh, ayan mga kababayan ha, sa kanya na po mismo nanggaling, kapanahunan pa ni Bantag yun. In fairness, sabi niya rito, maganda kaagad, una niyang bungad pa lang. At sa panahon ni General Bantag, take note, hindi po to follower ni General Bantag. Bakit? Mamaya konti, sasabihin niya, tama si Katapang. Saan tama? Mabilis lang daw pasunurin ang mga preso. Ang tanong, ang nangyari dyan sa pagdinig, ano ang sinabi ni Boyeng? Diba? Ang mga nagdidictate or ang kukontrol ay ito na nga pong mga preso, nagkabaliktaran na. Pagdating mo pagpasok ng vicinity nila, didiretso ka muna dun sa Bisek. Magpapalista ka doon, bibigay mo yung yung number mo, yung ID. And then, dati nung kapanahunan ni Bantag, December 25, ayan kabayan ha, inulit niya na naman dati yung kapanahunan ni Bantag. Bakit? Kasi panahon na ni Katapang itong video niya. Aliwanag yan ha. And January 1 is Family Day. That's really, really sacred. Pinapahalagahan yun ng mga ng New Bilibid Prison. And they really allow the family of the PDLs to visit them. So meron pa yan silang meron pa silang tawag dito, meron pa yan silang shuttle, may bus pa sila. Kasi nga kung from Bisek, malayo pa yung Bisek from papunta sa RDC. So mga kababayan, mayroon pa yan silang shuttle dahil malayo yung papuntahan nga po dyan sa loob. O, di ba? Nakita nyo na mga kababayan kung gaano kaganda at kagaling at kahusay, kaayos ang pamamahala ni General Bantag. Ayon dito kay ma'am, hindi po ayon sa atin ha. Ni-reiterate pa niya, panahon ito ni Bantag. Meron yan silang shuttle, sina-shuttle yung mga yung mga dalaw. Maayos yung yung sistema sa Bilibid, maayos. Walang tulakan, walang Pagdating mo, pipila ka, lilista, magpapalista ka. After ng lista, meron silang talaga. May mga upuan nakalagay doon. Doon kayo uupo while waiting for the bus. Tapos, after nun, pipila, paakyat ng bus. Alam mo, pagpasok mo, meron talagang mga nag-a-usher, mga PDLs din. Nakapila sila doon sa sa entrance ng door. Tapos they will greet you, Merry Christmas, good morning, Merry Christmas. Tapos kukunin mo yung kukunin nila yung bit-bit mo na food. Tapos hindi ka pwede dumiretso dun sa park. Uupo ka muna doon, i-usher ka ng PDL, uupo ka doon. Tapos, papalista ulit. Ilang listahan ba yun? Papalista ulit. After ng lista, bigay na yung yung calling slip. Tayuan ng aking mga balahibo mga kababayan kasi nga inulit niya pala parang paradise pagpasok niya. Grabe mga kababayan, ngayon ko lang po ito narinig ha. Maraming tao, maraming dalaw, pero wala kang maririnig na
yung ano lang, yung usapan na ano, walang yung parang palengke, parang hindi ganun eh. O kita niyo mga kababayan, tumutugma doon sa kanyang sinasabi na parang paradise kasi napakarami daw tao pero wala kang maririnig na parang sigawan ng parang palengke. Maayos. Grabe na to mga kababayan. Sa panahon niya ni General Bantag ha, in fairness sa mga namumuno, maayos, disiplinado ang mga PDL. At sabi pa niya pa rito ay napapasunod naman pala. Madali naman po palang kasunurin ang mga PDL. Ang tanong, papaano na sa panahon ngayon ni Katapang? Ang sabi ni Boyeng, ang nagkukontrol na daw ay ang mga PDL, which is malayong malayo sa panahon ni General Bantag. Ayon dito kay ma'am, yung mga PDL napakagalang at bawal na bawal tumingin sa mga bisita at talaga naman magbigay galang sa dalaw pagka mayroon pong dumadating na galaw. Sipin nyo yan mga kababayan, ito po ay maliwanag na patutuo ng isang nakaranas, naka-experience ng pamumuno ng isang General Bantag. Tandaan po ninyo ha, inulit-ulit niya po sa panahon ito ni General Bantag na pinapatunayan niya rito na maganda, maayos ang naging pamumuno ni General Bantag dyan nga po sa Bilibid.